Okay, so ito yung kwento ng isang paglilitis kung saan baluktot ang hustisya. Isang hatol na isinilang sa sigaw ng galit. At ang kwento ng isang hari na hanggang sa kanyang huling hininga ang pinili pa rin ay yung mga nasa laylayan. Tara, samahan niyo akong buksan ang kwento ng Luke chapter 23. Bago tayo magpatuloy, kailangan nating tandaan to. Ito ang kanyang mission statement, di ba? Ito yung puso ng lahat. Ang hanapin at iligtas yung mga nawawala, yung mga isinantabi ng lipunan. Itatak natin yan sa isip natin habang pinapanood natin ang mga susunod na mangyayari. Naramdaman mo na ba yon? Yung pakiramdam na yung sistema na dapat magpoprotekta sa'yo, siya pa yung dumidiin sa'yo? Yung parang walang hustisya para sa maliliit? Well, dito mismo nagsisimula ang kwento natin. Sa isang korte kung saan nagbanggaan ang politika, relihiyon at batas. At ang unang namatay ay ang katotohanan. Okay, so ngayon dadalhin si Jesus sa sentro ng kapangyarihan, sa harap ng mga taong may hawak ng buhay at kamatayan. Dito natin makikita kung paano nilalaro ang politika at kung paano nito kayang baliin kahit ang pinakatotoo. Pansinin niyo yung mga paratang. Hindi ito tungkol sa pananampalataya, di ba? Ito ay purong politika. Ginawa nilang rebelde si Jesus sa mata ng Roma, isang banta sa kapangyarihan ni Cesar. Isa itong strategic move para pilitin ang kamay ni Pilato, ang Romanong gobernador na gawin ang gusto nila. At dito yung malaking plot twist. Mismong si Pilato, yung representative ng batas ng Roma, ang nagsabi walang kasalanan tong taong to. Malinaw sa kanya na walang basehan yung mga akusasyon. Pero minsan, kahit alam mo ang totoo, hindi yun sapat. Tingnan niyo yung dalawang makapangyarihang tao dito, si Pilato, yung tipikal na politiko na takot sa public opinion, takot makancel, ayang niya ng gulo. Si Herodes naman, parang hari na gusto lang ng entertainment, ng palabas, pareho silang nabigo na ibigay ang hustisya. Hindi dahil walang ebidensya, kundi dahil mas importante yung sarili nilang interes. At sa gitna ng lahat ng ingay, ng lahat ng akusasyon, anong ginawa ni Jesus sa harap ni Herodes? Nanahimik lang siya. Pero hindi ito yung tahimik ng pagkatalo, ito yung tahimik na may kapangyarihan. Parang sinasabing, hindi ako sasali sa sirko ninyo. Sa mula sa mga palasyo, bumalik tayo sa kalsada dahil ngayon ang desisyon ay nasa kamay na ng taong bayan. Sino ba tong si Barabas? Hindi lang siya basta preso. Siya ay isang rebelde, isang mamatay tao. Siya yung mismong deskripsyon ng ipinaparatang nila kay Jesus. So may dalawang pagpipilian, yung nagbibigay buhay at yung kumikitil ng buhay. At ang pinili ng sistema, ang pinili ng taong bayan, ay si Barabas. Grabe, ito yung sigaw na bumago sa lahat. Paulit-ulit, isang boses ng galit. Isipin nyo yung mga taong to ilang araw lang ang nakalipas, sila rin yung sumalubong kay Jesus na may mga palaspas. Ngayon, kamatayan na ang isinisigaw nila. At sa huli, yun lang. Tapos ang usapan, walang debate, walang ebidensya, sigawan lang. At nanalo yung sigaw nila. Sumuko si Pilato, nagugas ng kamay, at binigay si Jesus sa kanila. Ganun kabilis mamatay ang hustisya kapag galit ang namumuno. Dito na magsisimula ang pinakamabigat na bahagi ng lahat, ang mahabang lakad patungo sa lugar na tinatawag na ang bungo o Golgotha. Habang ipinapako sa krus, sa gitna ng sakit na hindi natin kayang i-imagine, ito yung unang mga salita niya. Hindi sumpa, hindi paghihigante, kundi isang panalangin ng pagpapatawad. Pagpapatawad para mismo sa mga taong pumapatay sa kanya. Anong klaseng pag-ibig yun, di ba? Pakinggan nyo lahat sila, mga lider ng relihiyon, mga sundalo, parang iisa lang ang kanta, iisa ang hamon. Kung ikaw nga ang hari, iligtas mo yung sarili mo. Ang hindi nila maintindihan, yun mismo yung dahilan kung bakit siya nandoon. Para hindi iligtas ang sarili niya, kundi para iligtas tayong lahat. At sa gitna ng lahat ng pangkukutsa, sa pagitan ng dalawang kriminal, dito mo makikita ang pinakapuso ng kanyang misyon. Dito sa pinakalayayan ng lipunan, sa tabi ng mga hinatulan, dito niya ginawa ang kanyang huling ministeryo. Sabi ng isang magnanakaw, kung totoo ka ngang Mesiyas, iligtas mo kami. Parang transaksyon lang, isang hamon. Gawin mo to para sa akin, tapos maniniwala ako. Pero yung isa, grabe. Iba yung sinabi niya. Sa kabila ng lahat, nakita niya yung hari,
sa lalaking naghihingalo sa tabi niya. Hindi siya humingi na ibaba siya sa krus. Ang hiling lang niya, Jesus, alalahanin mo ako. Yun lang, pananampalataya sa gitna ng kawalan. At pakinggan niyo yung sagot ni Jesus, isang pangako ng kaligtasan. Sa isang magnanakaw, isang taong nasa pinakailalim na, binigay niya ang kasiguraduhan ng paraiso. Sa huling hiningan niya, tinupad niya ang misyon, hanapin at iligtas ang nawawala, walang iwanan. Papalapit na tayo sa katapusan. Sa sandaling, pati ang kalikasan ay tila nagluksa. Tingnan niyo itong timeline. Mula tanghali hanggang 3:00 biglang dumilim. Tapos yung makapal na kurtina sa templo, yung naghihiwalay sa tao at sa presensya ng Diyos, biglang napunit mula taas pababa. Isang malinaw na simbolo, wala nang hadlang. At sa huli, sa isang malakas na sigaw, Ama, sa iyong mga kamay. Tapos na. At sino yung unang nakakilala sa katotohanan? Hindi yung mga disipulo niyo na nagtago, kundi isang Romanong sundalo, isang away. Sa lahat ng nakita niya, nasabi niya, tunay, ang taong ito ay matuwid. Ang katotohanan, kinilala ng isang tagalabas. At pagkatapos ng trahedya, pagkatapos ng dilem, may sumulpot na isang sinag ng pag-asa. Isang tahimik na gawa ng katapangan. Si Jose ng Arimatea, miyembro siya ng mismong konseho na kumundena kay Jesus. Pero naglakas loob siya. Hiningi niya ang katawan ni Jesus kay Pilato para bigyan ito ng marangal na libing. Nung panahon na lahat ay takot at nagtatago, may isang taong tumindig para gawin ng tama. So ayun, inilibing nila siya. Tinakpan ng bato, akala nila tapos na ang kwento. Pero ito yung tanong na iiwan ko sa inyo. Kung ang hari na pinili ang laylayan ay inilibing, anong kapangyarihan ang lalabas kapag ang mga nasa laylayan, yung mga inaapi, yung mga sinasantabi, ay tumanggi na ring manatiling nakabaon? Diyan nagbabago ang lahat.